Lahat ng mga may revelation na kayo ngayon, ang identity ninyo bilang anak ng Diyos ay overcomer kayo, magsabing malakas na amen. Sabi natin lahat, I am an overcomer in Christ. So, kailangan, anuman pong battle, anuman ang struggle, anuman po ang gusto po ninyong gawin para kay Lord, mag-o-overcome kayo. Alam nyo, mag-o-overcome kayo kasi anak kayo ng Diyos. Ang Ama, tutulungan niya kayo. Babakapan niya kayo. Bibigyan niya kayo ng lahat ng kailangan, lakas, ability, and wisdom. Ibibigay ng Ama para kayo ay magtagumpay, lahat tayo. So, ngayon po, ang ating message ay tungkol sa deceptions and lies. Yung pong mga demonyo na tinatawag na spirit of deception, so deceiving spirits at lying spirits, hindi po yan tumitigil sa work, sa buhay mo. Kaya kailangan, alam mo kung paano ka managumpay sa kanila. Kailangan equip ka, alam mo kung anong gagawin mo para hindi pumasok ang deception sa buhay mo at lies. Pero sabihin ko sa inyo ang katotohanan, talagang dahil ang diablo ay master deceiver, master liar, wala pang Kristiyano na hindi niya nabigyan ng lies and deceptions. Even right now, alam ko po na merong mga deceptions and lies sa buhay mo, sa isip mo, na kailangan mong i-renounce, kailangan mong makita at mapalitan ito ng katotohanan. Sino po dito ang umaamin, mag-a-agree sa akin, magsabing amen? Yes. Kaya nga ang message na to, it's going to be a message that you're going to apply every day of your life and as long as you live. Hindi ito mawawalan ng everyday mo siyang gagawin. Everyday mong pagtatagumpayan ng deceptions and lies ng demonyo. Let me start with 1 Timothy 4, 1-7. No? Ang sabi na salita ng Panginoon, parati natin nababasa yung verse 1. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. So, nasa later times na tayo. Nasa later times na tayo. Totoong-totoo na to, na ang Holy Spirit, sinabi niya, fulfilled na to. Yung maraming Christians, nagpa-follow na ng deceiving spirits and even things taught by demons. Naging katuparan nito dahil sa technology. Lalong naging malakas to dahil sa technology ng Wi-Fi, internet, and social media. So maraming mga Christians, yung faith nila nasisira na. Maraming Christians, yung faith nila nangihina. Hindi na solid. Hindi na solid ang faith nila kay God. At yung iba nga talaga ay nag-a-abandon na. Ibig sabihin ay umaalis na sa totoong pananampalataya kay Jesus. At ang susundin na lang lahat ng nakikita o naririnig sa social media. Nangyayari na po ito. Kaya ito po ang mensahe natin. Sino po dito ang magpe-pray kayo na hindi kayo mag-a-abandon ng faith kay Lord, magsabing amen. So kailangan alam nyo paano i-overcome yung deceiving spirits. Sabi ni Paul, such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. So ang diablo ay magre-raise up ng mga false teachers. Manggagaling sa kanila. At ang tawag sa kanila mga hypocritical liars. Hypocrite. Hindi totoo. Pinapakita nila sila'y maka-Diyos. Hindi. Sinasabi nila sila'y kay Kristo, pero hindi. Sinasabi nga din nila, yung iba, sila si Kristo. Hindi naman sila si Jesus Christ. Kaya nga yung isa, di ba sa Pilipinas, sinasabi niyang siya si Kristo. Ngayon, nakakulong sa kulungan, di ba? Pero magtataka ka, ilang milyon ang kanyang tagasunod? Millions. I think around 2 millions. Sinasabi niya 6 million. Pero hindi naman totoo daw yun. Sinungaling nga siya eh. Mga 2 million siguro. Pero how can he deceive 2 million people? And some of whom, marami sa kanila ay lawyers. Marami sa kanila ay doktor. At madideceive pa niya na, ang kaso kasi niya, tungkol po sa paghahasa ng mga batang babae. Gusto niya mga teenagers pa eh. Tinuro niya na siya dapat bigyan ng alay na mga virgin pa. Virgin. Para daw siya'y manatiling bata at malakas.
Paano niya napaniwala yun? See? Siguro tayo, matatawa tayo. Matatawa tayo, bakit sumusunod ang mga taong to? Hanggang ngayon, nasa kulungan na nga, naniniwala pa din sila si Jesus Christ. Si Jesus Christ, di man nakakulong eh. Di ba? At si Jesus hindi nang rape, hindi nakisiping sa sino mang babae. Paano niya napaniwala? Ang nagtatrabaho dito ay mga deceiving spirits. Sabihin natin lahat, deceiving spirits. Nagwo-work sa mga minds ng kanyang followers. The God of this age, sabi na salita ng Panginoon, kung di ako nagkamala, 1 Corinthians 4:4, has blinded the minds of unbeliever. Binulag niya ang mga kaisipan ng mga taong sumusunod sa taong ito na false Christ. And then verse 3, it goes like this, they forbid people. So dito ang pinaka-context, marami na yung deceiving spirits, mga hypocritical liars, mga false teachers na tinuturo nila na huwag mag-asawa. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Paliwanag ko ng konti. Nung panahon ni Paul, yung mga false teachers pinagbabawaran, huwag nang mag-asawa. Kailangan single kayo. Kailangan virgin kayo pagdating ni Jesus. Ganyan yung mga nila. Ako po sa church, ang sabi ko, huwag ding mag-asawa pag estudyante ka pa. Amen? Sabi mo sa huwag kang mag-asawa pagka estudyante ka pa. Huwag ka munang magbo-boyfriend at mag-girlfriend pag estudyante ka pa. Kasi hindi pa yan yung time. Perfect timing ang lahat. Amen? There is time for everything. Huwag mag-asawa pagka nag-aaral. Huwag manliligaw pagka nag-aaral. Kahapon nga nakipag-meeting ako sa praise and worship. At sinabihan ko sila ng policy na hindi na natutupad. Alam niyo po kasi, ang praise and worship, may mga policy. Ang mga policy kasi, yan ay para sa peace and order. Everybody say peace and order. At yung mga policy, karamihan dito, naging solusyon sa mga problema. Kaya the policies are solutions to the problems that we encountered in the past. Kaya sabi ko, problema pagka nagliligawan yung mga youth. Problema pagka nagliligawan sila sa praise and worship. Kaya kapag praise and worship, merong policy hindi nagliligawan. At huwag liligawan pagka nag-aaral pa. Meron kayong mga magulang dito dumating. Sabi nila, Pastor, yung anak namin nandyan, nakikipagligawan lang. Ware, may paglolola mo. Kunwari, terak-terak lang yan eh. Utang kay, kalwalda kita. Uy, kakyut mo. Maging solusyon, alang ligawan. Amen? At tingin ko naman, yan ay makakabuti sa kanilang relasyon sa Diyos, relasyon sa magulang, at kanilang kinabukasan. Tato na naintindihan ako, magsabi ng malakas na amen. Kaya sabi ko, kahapon, walang nagliligawan sa praise and worship. Lalo-lalo na pagka nag-aaral, wala muna maliligaw. Kung gusto ninyo, hindi kayo pwede dito sa praise and worship. Sabi ko, kasi dito, ginaguide mabuti yung mga naglilingkod dito. Yung lahat ng mga gustong pumasok sa praise and worship yan, alam nyo na ha? Walang ligawan. Kaya nga yung mga nagliligawan ngayon doon, kinakausap na, kakausapin na lahat. So, they forbid people to marry. Ako, ang parati ko sinasabi, pagka-graduate, basta kalooban ng Lord, kasala na. Amen? Basta kalooban ni Lord at kahit pagka-graduate nyo, wala na akong tutol dyan. Kahit 21 ka lang at graduate ka na, may trabaho ka na, at galing kay Lord yung pinag-pray mo yung mabuti, may revelation ka, sige, kasala na, para madagdagan na tayo na miyembro. Para madagdagan na yung apo namin. Amen? Wala na akong tutol dyan. Sumunod na kayo habang, di ba, sinunod nyo na yung walang ligawan. Sige, gigil na gigil ka na eh. So, yung pong pagbabawal ng pag-aasawa, false teaching yon. False teaching yon. Amen? False teaching yon. Pero hindi ko sinasabi na kasalanan din ng walang asawa. Alam niyo ba, sa Mormons, mabigyan ko yan. Isn't it? Sa Mormons, kasalanan ng hindi nag-aasawa.
Kaya sabihin mo sa kate mo, kaya hindi ako Mormons eh. Yeah, kasalanan na hindi nag-aasawa sa relihiyon na yon. At yung mga lalaki, paminsan-minsan, yung ibang grupo ng mga, iba-iba yung mga Mormons eh. Paramihan pa ng asawa. Pwede sa kanila yung multiple partner, full polygamy na tinatawag. So they forbid people to marry in order them to abstain from certain foods. Bawal! Pero dito, alam nyo kung anong pinako-context dito ng pagkain? Yung mga foods offered to idols. Kasi di ba merong mga Greek goddesses doon, ino-offer. Oy, bawal kainin yan. Tapos, bawal kainin ng baboy, bawal kainin ng hipon, ganun. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ano yung nakasulat? God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good. Sabihin natin lahat, for everything God created is good. Basa. For everything God created is good. Everything nga eh. Yung baboy, good eh. Di ba? Pero mimingat ka mo. Lalo na itang mangalgal. May kakanan nito, mitas kapresyon. Di ba? Hindi naman pinagbabawal ng Diyos na kainin yon. Ang nagbabawal nun, doktor. Amen? For everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Oh, putang mga kang Bobby, magpasalamat ka, Lord. Salamat po King Bobby. Thank you for the pork. Sabi rito, because it is consecrated by the word of God and prayer. So you know what? The food is consecrated by the word of God and prayer. So sasabihin mo, when you eat, no, Lord, i-consecrate niyo po ito. This is good. Everything you created is good. Thank you, Lord. In Jesus' name. Okay, dagdag mo, Lord, I invoke the blood. This food will not harm me. Amen? Ganon. Pero, in saying this, may sabihin ako sa inyo, ha? Baka, gana-gana kanyang bawal, kanan nyo, no? Ating kang mata sa uric acid. Your uric acid is high, and then you're going to eat internal organs ng, nako, yari ka. Kagaya ko po, mataas ang uric acid ako, kaya ngayon may trigger finger ako. So, I'm praying for this. Kaya hindi na ako makain ngayon ng, dati gusto ko, gizzard, balon-balunan. Gusto ko yung adobong atay. Gusto ko yan, ang sarap. Lagyan ng sili, ang sarap. Diba? Ngayon, wala na, di na pwede. Sisig, di na ako pwede. Ako, sinusunod ko po yun for my good health. Amen? Pambira, no? Isang araw, meron akong tinuturuan doon sa Northville. Meron siyang band-aid sa paninigarilyo. Matagal nang nagba-Bible study, ayaw iwanan yung sigarilyo. One day, nakita ko nagsisigarilyo. Hindi nahiya sa akin. Nanigarilyo, tapang nito ha. Sabi ko, tatapangan ko rin. Kasi mga ganyan, minsan ang tapang na. Gagawin pa sa harap mo hindi nahiya, no? Sinabihan ko siya, o tay, yung pong sigarilyo, hindi po makakabuti yan. Wag na po kayong manigarilyo para kay Lord. Sabi ni tatay, alam niyo, sagot niya sa akin, Pastor, bago ko sinindihan to, pinag-pray ko to. At ito pang matindi, Pastor, pinag-pray ko ito na gawin itong bitamina ni Lord. Sabi ko, tay, mali yung panalangin mo. Hindi galing sa spirito yung panalangin mo. Huwag kang magagalit. Sa demonyo galing yung prayer mo na yan. Grabe, no? So, huwag yung gagawin nyo, no? Pag pray nyo, Lord, maging vitamina to, ha? Ito pong halak na to, Lord, itong red horse na to, Lord, gawin yung vitamina, gatas. Grabe. Sabihan mo, matinding deception yon, kapatid. Matinding deceiving spirit ang nasa kanya. Kaya hindi na siya nagpatuloy mula nang hindi na umatin. So alam na this, di ba? Yung mga nare-rebuke ko minsan, doon ko nalalaman kung totoong Kristiyano o hindi. Yung mga nare-rebuke, yung totoong Kristiyano, magpapasalamat. Sabi, salamat, Pastor. Pero yung Kristyanuan lang, bagsik na ning pastor yun. Yung Pastor Ronald na yan, rebuke.
Oh, turugi kaya kayo yan at tsukeni yan. Verse 5. Verse 5. Oh, basan tayong verse 6 na yan. Ako na mong mamasa. Bang kanita 19 dyan niya. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus. Amen? So yung mga good minister, pino-point out nila ang mga mali, yung mga the deceptions. Amen? Yung mga hindi nagpo-point out, good minister ba? Hindi. In fact, they are bad ministers. Why? They're just after your money. They just want you to give to the offering. And they just want you to give offering to them. Kasi alam nyo, siyempre pagka mabait yan, uy, pastor, ang bait mo. Mabigyan nga kita ng love gift. Pero pagka ang pastor, mapag-review, ay wala. Kahit 10 piso, walang love gift. Wala. Alam na this. Amen. So, nakikita nyo ba? The good minister points out. Ibig sabihin nun, sinasabi yung mali. Yung false teaching, yung deception, sinasabi yung makakasama. Amen? If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus. So kasi ngayon, konti na lang po yung good ministers. Hindi ko po tinatas ang sarili ko. Konti na lang yung good ministers. Good minister of Christ Jesus nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. No? Gusto ko kayong manorish ng truth, katotohanan, para hindi kayo ma-deceive. At kung meron mang deception, mawala yung deception. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Kaya nga dito ang usapan natin godliness, righteousness, Christ-likeness. Amen? Purity. Yun po yung usapan natin dito sa church. So, meron pong mga deceiving spirits. Sa John 8:44 naman, sinasabi, kung sino ang demonyo, ang devil. Sabi ni Jesus, if you belong to your father, the devil, sabi niya sa mga Pharisees, na kanyang nakikinig sa kanyang mga Pharisees and Sadducees, kasi inaangkin nila na yung father nila si Abraham. No, sabi niya, you belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. Alam niyo po, yung devil, gusto ko maintindihan, not holding to the truth. Dati, hold niya yung truth. Kasi nagmula siya sa langit, di ba? He was created by God. He was created by Jesus. Again, gusto kong i-point out na sa Mormons, kaya mali, magkapatid daw si Jesus at saka demonyo. Maling-mali, di ba? Kaya huwag kayo magpapagdaya doon sa mga naglalakad, may brother dito, sister, tapos puti, Amerikano, di ba? Anyway, sabi dito, not holding to the truth. Kasi si Satan dati, he was holding the truth. Pero, for some reason, pero siyempre ang pinaka-reason dito, pride, sabi ng Ezekiel, ayaw na niyang hawakan ng katotohanan. Kaya mag-ingat kapag nagyayabang. You don't want to hold the truth anymore. Yung truth na gusto mo, yung sarili mo lang. Not holding to the truth, for there is no truth in him. Mula nung mapalaya sa langit, wala na yung katotohanan sa kanya. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So sabi ng Bible, sabi ni Jesus, the devil is the father of lies. Siya ang ama ng kasinungalingan. Siya ang nag-i-spread ng kasinungalingan. Now, he wants to put lies into our minds. He wants to put deceptions into our minds, especially as we always watch social media. Mga posting dyan sa Instagram, thread. Yung mga youth, Gen Z, wala sa Facebook at Messenger. Why? Kasi daw sabi nila, pang matanda daw yon. Hindi pang matanda. Alam nyo ano talaga reason? Tanong nyo, ano, pastor? Ayaw mabuking. Nagtatago sa thread. Nagtatago sa Instagram. They just hiding there. Pero, hindi ko kayo tatantanan. I will be there. Sasamahan ko kayo sa Instagram nyo. Sinabihan ko si Pastora Ruth, Pastora, sabi ko kay Pastora Ruth, gumawa tayo ng team. Mag-umpisa ako sa isa lang na tao. Ang gagawin lang niya, magbasa ng thread at saka Instagram. Titingnan niya yung ipopost ninyo. Honestly, I'm going to do this.
Kasi nandun yung mga pinupost ninyo kabalbalan Amen? Doon pa nga kayo nag-aaway May nagsabi sa akin nag-aaway daw yung magkapatid dun You know what? Mga kapatid ko, kailangan, wag tayong maging kagaya ni Satanas na not holding the truth. We must hold the truth. Amen? Sino po dito ang gusto sa buhay katotohanan magsabing, katotohanan lang po? Sinong ayaw ng kasinungalingan at pandarayan ng dyablo, sabihin natin lahat, I renounce deception. I renounce lies. Amen. Sabi na salita ng Panginoon dito sa 2 Corinthians 11:14 about Satan. It is no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light. Lahat na nakakaintindi ng salitang masquerade, magsabing Amen. Gusto na yung masquerade. Yung may maskara. Diba? Nagmamaskara siya. Putting a mask. Masquerading as an angel of light. Para mas maintindihan yung basahin natin sa ESV. And no wonder for even Satan disguises himself. Disguise. Alam niyo na yung disguise, di ba? Nagdi-disguise siya sa angel of light. Oh, maraming nagdi-disguise sa angel of light ngayon sa Facebook, sa social media. Lalo-lalo na yung Roblox. Kakaibiganin ka muna. Angel of light. Pagkatapos, di ba nakita ninyo yung post nung isang babae at lalaki? Utikit na yung anak na, alayang baro. Ito, maybe her son was just around 8 years old. Nakita niyo yung anak niya, walang damit, nasa harap ng Roblox, at tumatalon-talon. Grabe. Kaya nga yung Roblox, demonyo ang Roblox Sabihin mo sa mo, demonyo ang Roblox. Huwag ka nang magpapadeceive na Roblox ka pa. Angel of light. Umiyak yung bata. Alam na yun nangyari. Yung kausap niya, may mga pinapagawa na mga predators ng mga bata, ng kanilang matinding kabalbalan. Sabi na salita ng Panginoon sa CEV, and it is no wonder even Satan tries to make himself look like an angel of light. Diba? Parang siyang kaliwanagan. Angel of light. Actually, kaya titindi to kasi titindi yung deception ni Satan kasi yung mga aliens, sasabihin nila na sila angels of light. Magbibigay kami ng kaliwanagan na hindi na ibigay ni Jesus. Yung binigay ni Jesus sa inyo, hindi kompleto. So kami ngayon ay pinadala ng Diyos para bigyan kayo ng kaliwanagan. Actually, then later on they will say na, we are your gods. Yung mga aliens. Pero, demonyo yun. Si Satanas yun. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, mga kapatid ko. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Ito na. Darating yung time sa huling kapanahunan, ayaw na ng tamang aral ng tao. Sound doctrine. Ayaw na ng truth. Ayaw na ng sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Di ba? Yung pong mga maraming pastor ngayon, they're now learning the art of teaching things that are itching to the ears. Ang ibig sabihin ng itching ears, yung nakakakiliti sa tenga. Hindi yung ano ba yung itching? Nakakangati? No. It means, yung nakakakiliti sa tenga, yung gusto ng tenga. Yung gusto ng tenga, Blessing, love, good. Di ba? Marami na pong mga ganyan na preachers, they preach what people want to say instead of preaching what God wants them to tell the church and what the people should hear. They need what the people need to hear. No, pastors now are preaching what people want to hear. Yung ano yung gusto. Alam niyo po, communication sa aming mga pastors, tinuro sa amin, pero I disagree strongly. I strongly disagree. You want people to listen to you? Study what people want to hear. And people will listen to you. Lahat to na nagigets ang sinasabi ko, magsabing amen. Grabe, nakakatakot ang nangyayari ngayon. Pero may usapan kami ng Panginoon, ng Holy Spirit na
No, Lord, hindi ko ipipreach ang gusto nilang marinig. Ang ipipreach ko, yung kailangan nilang marinig mula sa iyo. Gusto niyo ba yung pastor niyo ganon? O gusto niyo kilitiin ko rin kayo? Kasunting yun eh. Pangalaguyo. May kayong offering. Bless na ko, Lord. Closing prayer tayo. Mga kapatid ko, in the last days, matakot nga kayo sa mga pastor na ang kanilang preaching parang motivational, inspirational, pero hindi sound doctrine. Hindi biblical. Matakot po kayo doon. Amen? Yung talagang Word of God, matalim. Alam niyo po yung Hebrews 4:12? The Word of God is like a double-edged sword. Talagang sumusugat. Amen? Pero pagka nasugatan ka, parang surgery knife, mawawala yung sakit, mawawala yung cancer, mawawala yung mali sa buhay mo. Kasi yung mga itching ears, wala. Hindi mawawala yung mali. Okay lang, sis. Kaya ang dami pong mga deception sa panahong ito. Yung mga deceiving spirits, nagdideceive tayo sa ating mga doktrina about Jesus, about Trinity. Kaya kailangan marunong po kayo in the last days ng mga doctrines. Especially the 6 doctrines. Pakita mo nga kapatid yung mga 6 doctrines na importanteng matibay kayo. Christology, Father God Yahweh, Holy Spirit, Soteriology, Bibliology, Trinity. I would like to point out, yung Father God Yahweh. Alam niyo bang the name Yahweh is mentioned 7,000 times in the Bible? Pero ang turo ni Ed Lapis, ang Yahweh daw ay si Lucifer. So you see, ako pinapakinggan ko, tagal ko nakikinig kay Ed Lapis. And suddenly, ito yung tuturo niya, Yahweh is Satan. Na-deceive siya talaga. Akala kasi ni Ed Lapis, he is the best teacher of the Bible in the Philippines. Kaya na-deceive siya. May yabang na eh. Kaya wala na siya sa DCS ngayon. Pero siguro baka lumalabas pa siya sa feed ninyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, block mo na. There is one pastor ngayon na mag-ingat kayo na pinipreach niya si Yahweh, si Satanas, si Ed Lapis. I'm pointing these things out. Amen? I'm a good minister. Sino po dito ang naiintindihan sinasabi ko, magsabing amen? Yung sabihin, ninaatake ko si Ed Lapis, no? I'm pointing these things out to you, the grave error of Ed Lapis now. Kaya nga hindi na siya accepted ngayon sa Christian circle. Wala na. Kahit maganda pa yung napapakinggan mo kay Ed Lapis, ako talagang gandang-ganda. Siguro for more than 30 years, I've been listening to him. Laking Ed Lapis din ako eh. Kahit malabading di ba? Kahit malabading yung boses niya, antaray eh. Kayong mga nanay dyan, lagyan nyo ng bawang at sibuyas. Nag-aral pa po ako kay Ed Lapis. Nagpunta pa ako doon sa eskwelahan niya. Nag-aral pa ako. Natatanda mo ba yan, Lon? Nag-aral pa kami. Kasi ang mga tinuturo niya, ethics. Nag-aral pa ako sa kanya. Ang church niya sa CCP, ang galing. What about bibliology? Mag-ingat kayo ngayon. Ang dami nang nadideceive. Yung tinatanggap na Bible ngayon, Ethiopian Bible daw ang totoo. Ayan nakita niyo na to? Sino nakakita? Magtaas ng kamay. Talagang yung mga pinapakita po dito, ako lang nakakita. Ano kaya yung mga nakikita nyo? Alam niyo bakit yan ang mga lumilitaw sa feed ko? Yan ang tinitingnan ko. Kayo, anong lilitaw? Si Bimbi. Uy, love team na niya si Raisa. Yan yung mga lumalabas sa feed ninyo, di ba? Grabe talaga. Ito po, many now are getting into this. Sabi niya, the complete encyclopedia including the missing Deuterocanonical, Enoch. Dito yung Book of Enoch, Jubilees, Maccabean, and the Lost Writings. Mag-ingat po kayo. Ang Bible natin, 66 books. Sabihin mo sa mo, 66. Subukan mo yung katabi mo, ilan ang Old Testament, kapatid? Ilan ang Old Testament? Yan na ba'y sinasabi ko Sabihin natin lahat, 39. New Testament? Salamat sa magaling sa math. Yung iba, magkakalculator pa 66 minus 39. Alam nyo, if there is one thing ngayon na terrible yun, plus minus na lang, nagkakalculator pa. Ano na, Pastor? 66 minus 39. Grabe.
Nung panahon namin, 6 minus 27. Mabilis sumagot, eh. Galing sa Pero ngayon, wala. Totally dependent sa calculator. So mga kapatid, ang diablo, ganito, i-deceive ka niya sa identity mo. Kaya kailangan you are strong on who you are in Christ. I-deceive ka niya sa gender mo. Pastor, ang feeling ko, babae ako, pastor. Kaya po yung mga bading, muna yan, mag-struggle muna yan. Tapos, pagka nag-out na sila, yun na yun. Tinanggap na nila yung deception and lies na sila'y bading, na gumawa ng bading ang Diyos. We love the bading. Pero ang bading, kasalanan yun. Sin yun eh. So Satan deceives and lies about our identity. Satan deceives us not to obey God. Sabi niya, mahirap mag-obey kay God. Mahirap mag-obey. It's so costly. I tell you, the truth is this. Obeying God is enjoyable. Obeying God ay ang way ng blessing ng Diyos. But Satan will keep on telling your mind na mahirap mag-obey, boring ang mag-obey. Hindi Ang sumunod kay Lord ay magbibigay ng kaligayahan sa Kanya at satisfaction sa atin. Kaya tayo nalulukwam. Tayo stagnate because of deceptions. All these things are deceptions and lies of the devil. Lalong-lalo na ngayon nga yung sa neuroscience, yung dopamine. Ang tao ngayon kasi, ayaw nang nabobore. Bakit? Because of the social media, because of the swiping of our screen, may dopamine spike eh. So yung mga tao, ayaw na nabobore. Sige, ito yung matinding lie ng diablo. Masaya ang mag-cellphone, pero hindi mo alam, it's destroying you already. Repeat ng panonood, nagiging belief system mo, inahanap mo, yun ang saya ng utak mo. Kaya nga alam nyo, ito lang ang totoo sinasabi ng neuroscience. Dahil lang mga tao nahilig sa cellphone, hindi na sila nagiging matalino. Kasi nagiging matalino daw ang tao, sabi ng mga neuroscientists at saka mga psychiatrists at saka mga neurologists, ang boredom daw ay nakakatalino. Bakit? Pagka daw bored ka, marami kang iniisip. Gumagana yung brain mo. Hindi kagaya ng screen. Kung ano lang ang finid, yun lang ang iisipin mo. Lahat ng naiintindihan ako, magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, nakakatalino ang boredom. Okay lang na mabore tayo. Di ba? Dahil nung panahon tayo, wala kaming screen. O ano? Gagawin namin na sarili naming laruan, di ba? Pati yung dahon ng saging, ginagawa naming laruan. Yung mga lata ng Alaska, ginagawa naming sasakyan. The creativity. Kapag ka nabobore ang tao, ang bata, nagiging creative. Pero yung mga bata ngayon, bata pa lang, deceived na. Kaya nga, parents, I would like you to listen to this. Kapag kang anak mo, umiiyak, nagwawala, ng walang screen time, sabihin ko na sa inyo totoo, may demonyo na siya. Nag-aaway na kayo. Kailangan aralin nyo kung paano nyo sa maawat. Kasi patuloy na siya sa destruction niya. Papatuloy na siya sa destruction niya. At kayo, accomplice kayo. Hinayaan ninyo yung anak ninyo, ma-destroy siya. Di kayo gumawa ng paraan, di kayo nag-research, di kayo nag-aral kung paano siya pigilan doon. Hindi ba kailangan pumasok sa isip ninyo na bakit yung China, bawal hanggang 12 years old, ang kanilang, yung mga 12 years old, bawal mag-screen, bawal. Bakit ang Australia, bawal hanggang 14? Bakit ang Sweden, bawal hanggang 16? Kasi nga nakakasira ng utak ang screen. Brain fog, brain rot. Masisira mata, masisira ang nervous system. Puro dopamine, overload of dopamine, pleasure hormone, happy hormones. Kaya ayaw na ng bata na umalis sa screen. Imbis na siya'y naglalaro ng tinikling o basketball o kung ano, nagde-develop ng health, nagde-develop ng brain niya. Wala. Ang screen lang ang kanyang tinitingnan maghapon. Mga parents, please wag na kayong ma-deceive. Amen? Point number 1. Pero I'm just trying to cover quickly. Number 1, essential things to do to overcome. Number 1, renounce and rebuke the deceiving spirits and lying spirits every day, especially during the time of social media. During social media time.
Kapag ka nagsa-social media ka, kailangan nagre-renounce ka, nagre-rebuke ka ng deceiving spirits. Kasi dyan ang pinaka-mabilis na pasok ng deceptions ngayon. Whether you like it or not, mabilis ang pasok. Hindi mo na makahalata kung anong deceptions. Kailangan nire-rebuke mo. And be covered by the blood. Pakilagay dyan, be covered by the blood of Jesus. When you're doing social media, invoke the blood of Jesus to cover you for protection. Kasi nga papasok yung mga deceptions and lies. Biruin mo, nakikinigan ako ng praise and worship. Napansin ko kahapon, lumilitaw yung Baphomet. Yung Baphomet, hindi mo alam yun. Yung simbolo ng demonyo. Pero praise and worship, ang pinapatugtog. Anong ibig sabihin? Pinapasukan ng demonyo, pati na yung praise and worship na pinapakinggan mo. Nag-a-advertise siya ng Baphomet. O so pag lumitaw ang Baphomet, hindi mo alam, demonyo to. Ay nako, may spirito na yun na papasok sa iyo at mag-i-influence sa iyo. Kaya you always have to be covered by the blood of Jesus. Amen? Lahat na natututo, magsabing amen. Kailangan gawin ninyo to. I care for you and you have to care for yourself. You have to practice self-care. Kasi pagka hindi nyo ginawa to, continuous yung pasok ng demonyo sa isip nyo, sa mata nyo, sa isip nyo. Sabi na salita ng Panginoon, Mark 16:17, in my name you will drive out demons. Wow. And these signs will accompany those who believe. Lahat na nag-believe kay Jesus, magsabing, I am a believer. So you are a believer in Jesus, that's your identity. Don't forget that. And as a believer, you have authority against demons. You have authority to drive out demons. Sino po dito ang masaya that you can drive out demons? Say amen. But demons cannot be driven out if you do not command, if you do not resist them, if you do not rebuke them. Kailangan, sabi ng iba, do not engage the devil. No. Do not engage them if you don't have to. But if you have to engage them so that they will live. Anong sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves unto God. Resist the devil and he will flee from you. You have to resist them in the name of Jesus. Practice natin. I drive out all deceiving spirits. I rebuke the spirit of lies. I rebuke the spirit of disobedience. Kaya maraming Christian at minsan nagde-disobey tayo. Why? Kasi nga po, merong spirit of disobedience working in our minds. Na kahit narinig mo na sa preaching, nabasa mo na sa Word of God, ayaw mong sundin. Because there is a spirit of disobedience working in you. Sino po dito? Ang naintindihan ninyo na kailangan kayong sumunod sa Master para mapabuti ang inyong buhay. Magsabing amen. Kailangan sumunod tayo kay Jesus para ma-bless yung buhay natin. At sa uling kapanahunan, hindi po tayo mag-abandon ng faith kay Jesus. Yung iba, sasabihin nila, hindi naman nag-abandon ng faith kay Jesus. Pero hindi naman sumusunod. Kapag ka hindi ka sumusunod, nag-abandon ka na. Let me clarify that with you. If you're not obeying and following Jesus, you're already abandoning your faith. Hindi mo lang sinasabing audibly and vocal, I abandon my faith in Jesus. No. Hindi mo lang sinasabi yun, pero sa totoo lang yung puso mo, ayaw na sumunod. Ayaw mo yung faith kay Jesus kasi ayaw mong sumunod. Kasi kung totoo kang may faith kay Jesus, totoo ka kay Jesus, gusto mong sumunod. Lahat ng gusto sumunod kay Jesus, magsabing amen. Totoo ang Kristiyano. Congratulations. Praise God. Totoo ka. Kasi yung mga ayaw sumunod kay Jesus, mukhang hindi totoong Kristiyano. Kaya merong this spirit of disobedience. Number 2, let me go to number 2. Seek and understand what the Bible says. Sabi ng Matthew chapter 22, verse 29, Jesus replied, you are in error because you do not know the Scriptures or the power of God. The Scriptures, yung Bible, 66. Yan na, magkakaroon na ng erroneous na paniniwala ang tao, lalong-lalo na yung mga Gen Z, kapag hindi nila alam ang Bible. Mas pinapaniwalaan na ng mga Gen Z ngayon si Google. Di ba? Nakakatakot. Nakakatakot. Sino po dito nag-Google AI? Wala? Walang umaamin. Hey, Google, what is the time? The time is 1:10 p.m.
Everything you ask. At ang mga youth ganun. Hey Google, where is San Fernando? Lahat na tinatanong kay Google eh. Ang authority na si Google eh. Si Siri, kailangan scripture, kapatid. Sabi ni Jesus, you are in error because you do not know the scripture. Sabi niya sa mga Pharisees. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. All scripture is God-breathed. Everybody say God-breathed. Theopneustos. Ang ibig sabihin ng theopneustos, hiningahan ng Diyos ang Holy Spirit nandun sa kanyang salita. Nasa salita ng Diyos ang Diyos. Ang Holy Spirit nasa salita. Nasa scripture. Pakatandaan nyo to. Si Jesus parati niya sinasabi, it is written. Verily, verily, truly, truly, I say unto you, I tell you the truth. So ano pong ibig sabihin? Jesus is the truth. Si Jesus, ang authority niya, Bible. Sabihin natin lahat, the scripture is my authority. Youth, lalong-lalo na yung mga youth, at saka yung mga tatay, please, huwag niyong gawing authority yung sarili ninyo. Ang sabi ng Bible sa Proverbs 14:12, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Mapapahamak kayo. Pupunta kayo sa kamatayan. Pagka ang pinapaniwalaan niyo ang sarili niyo, dapat scripture. Amen? Dapat scripture. So seek and understand what the Bible says. This is our authority. Para hindi ka ma-deceive in the last days. Kaya nga nagpi-52 days challenge tayo para mapuno tayo ng mapuno ng katotohanan. Hindi tayo pinapagod lang na pinapabasa ng Biblia. Hindi. Ang motibo dito, mapuno tayo ng mapuno ng salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Ang sabi ng John 8:31-32, and you will know the truth and the truth will set you free. So kung meron ka mang mali, deceptions, masiset free ka habang nagbabasa ka ng Bible. At kung napupuno na salita ng Diyos, pagkapapasok yung deceptions at lies, alam mo na, uy, fake yan, uy, mali yan, uy, kasinungalingan yan. Lalong-lalo na, panood ka ng ng social media, o malalaman mo na kung ano yung mali habang nanonood ka. Di ba? Kaya importante yung nagba-Bible reading every day, kapatid. Nagde-devotion. Number 3, be guided by the Spirit of truth, who is the Holy Spirit. Ang tawag sa Holy Spirit ay Spirit of truth. John 16, verse 13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Kailangan nagpapaguide ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, guide niyo ko sa lahat ng truth sa araw na ito. Sa lahat ng aking sasabihin, lahat ng aking maririnig. So we have to cultivate relationship with the Holy Spirit, and we always have to ask the Holy Spirit to guide us into all the truth. Pagka nakikipag-iusap ka sa mga kaibigan mo, alam po ninyo, number 1 influencer, kaibigan. Friends. Kung sino yung parating kasama mo. Ang sabi nga ng mga leadership guru, you are the average of the 5 person around you. Ibig sabihin, yung 5 tao na kasama mo parati, ikaw ang average nun. Yung lahat ng kanilang kaisipan at ginagawa, nasa iyo lahat yun. Tama? Kaya ako, mula na born again ako, gusto ko mag-grow kay Lord. Iniwanan ko na muna yung mga unbeliever. Kung ikaw ay nahirapan magbago dahil sa mga unbeliever na kaibigan, iwanan mo. O kaya meron kang kaibigan na hinahatak kang maging lukewarm at mag-backslide, kakasama mo sa kanya, makakatulad mo siyang lukewarm at saka backslider. Maganda sana sa una ang motibo mo, atakin mo siya. Pero sa totoo lang, friend, wala namang mangyayari sa'yo. Tikman mo lang itong vape, friend. Parang hindi tayo mag-best. Hindi masama yun, masaya. Sabi ni Pastor, masama yun. Nababasa ko masama. Hindi, isang hitit lang. Masama. Every time na nagsasama kayo, nagbe-vape siya. Isa pa! Oo nga, friend, ang sarap ah. Magkano tong vape na to? Mag-ingat kayo.
sa buong mundo ngayon. Ngayon pala nangyayari. Meron nang nilalagay na drugs doon sa vaping. Alam nyo? Salamat sa dalawa nakakalam. Yung mga alam ko talaga, di nyo alam. Yan ang balitang-balita ngayon. Nilalagyan ng drugs. Yung vape liquid na nilalagay doon sa, ano tawag doon sa, 2 beses na ako nakapulot eh. Hindi, yung nilalagyan ng, yung vape machine, yung vape, ano tawag doon? Hindi yung juice, yung cartilage bin tawag doon. But anyway, yung juice na binibili ngayon, meron na ngayon, kapatid, inahaluan ng drugs. Kaya pala nagiging addictive. They found out. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mata niya. Pula ba yan? Namumungay ba yan? Ang vape, mas masahol pa sa sigarilyo, nakakasira ng lungs. Pero dahil sa kakasama mo sa friend mo na nag-e-enjoy, enjoy ngayon, todas bukas. Di ba? Nako, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, if you want to stay in the truth, kung hindi mo kayang i-resist yung maling ginagawa at sinasabi ng friend mo, iwanan muna yung friend mo. Magpalakas ka muna. Maganda nang wala kang friend na unbeliever, ang maging friend mo, Christian na lang. Amen? Ganyan na nangyari sa akin. Number 4, seek the counsel of the anointed and proven teachers of the truth and who possess godly discernment. Alam nyo, kasi nga ngayon, nakikita ko, no, yung mga tao, ang authority na nila. Alam nyo yung mga, if there is one characteristics now that I see among the youth, among the Gen Z, hindi na sila nagtatanong. Hindi nagtatanong sa tatay, hindi nagtatanong sa kapitbahay, hindi nagtatanong sa pastor at mentor. Alam nyo kung sinong parating tinatanungan? Si Google. Hey, Google! Hey, Google! What do you think about this? Ganun na ngayon. I tell you, the Google may mislead you and may give you wrong counsel. Mas maganda pa rin yung taong kilala mo. Tanungin mo yung mentor mo. Tanungin mo yung pastor mo. Pero yung iba namang youth ngayon, grabe. Bago ka tanungin, nakinig na muna sila ng maraming sinabi ni Google at pagkatapos nung mabuo na yung gusto nila, yung tinatawag na bias, cognitive bias, may preference bias na, tsaka kanila tatanungin, Pastor, bawal pang makipag-boyfriend ng undeliver. Oo, sabi na salita na. Ay, hindi, Pastor, ang dami ko. Yung lahat ng ni-research niya, sasabihin na niya sa'yo. Alam niyo, ganito yan eh. Kung ano yung mga una mong binasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat ng una mong binasa at pinakinggan, magiging bias ka na doon. Psychology. Kaya nga yung mga Pilipino, naniniwala sa chismis eh. Di ba? Alam ng chismis na pinapaniwalaan pa. Di ba? More than 50%. Pagka sinabihan ka, uy, alam mo, ganyan yan, si sister. Ganun ba talaga? Alam niyo ba na more than 50% ng mga Pilipino, kung anong sinabi sa kanya, sino unang nagsabi sa kanya, naniniwala, utu-utu. May sabihin po ko sa inyo, pakatandaan niyong mabuti ito. Yung unang nagsabi sa kanyo, sa'yo, ang katotohanan na sinabi niya, 50% lang. Yung 50% nandun sa kanyang kinwento sa'yo. Kaya hanggat hindi mo naririnig yung yung kinwento niyang tao sa'yo, huwag kang maniniwala, kundi utu-utu ka. Wala kang, sabi, ang taong naniniwala, sasabi-sabi, walang bait sa sarili. Diba? So make it a practice that when someone tells you something about someone or about something, do not believe right away. Do not believe. Kailangan marunong po kayo dyan, mga kapatid ko. Amen? Para hindi kayo madaya. Hindi kayo ma-deceive. Amen? Oh, diba sabi ko sa inyo last week, mag-attend kayo sa church namin. Bakit naman ang mga okay doon, maganda doon. Tsaka yung pastor namin, pogi doon eh. Naniwala sa'yo, nagpunta. Pagdating doon, hindi mo po yung pastor to. Wala nang panyabyanan ini. Grabe. Makanyan lapin talaga rin Pilipino eh. Seek the counsel. Sabi ng Ephesians chapter 4, I close. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Binigay ng Panginoon ng mga pastor and teacher. Why? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen.
So mga kapatid, equipped na ho ba kayo na mag-overcome ng deceptions and lies in the last days?